Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong August 17, 2024. Binigyang diin ng Office of the City Veterinary na walang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Batangas City. Ayon kay City Veterinarian Dr. Loyola Bagi, wala pang kaso ang naiulat o naitala ng ASF sa lungsod. Bagamat kinumpirma ng Department of Agriculture ang outbreak ng ASF sa ilang bayan sa lalawigan na nagbunsod sa provincial government upang isailalim sa state of calamity ang buong probinsya, walang dapat ikabahala dahil hindi apektado ang lungsod ng epidemyang ito at wala ding magiging epekto kung sakaling makakain ng isang tao ng baboy na may sakit nito. Ang African Swine Fever ay isang karamdaman na nakukuha ng mga baboy. Ito ay isang uri ng sakit na dala ng isang virus na nakamamatay sa mga alagang baboy at mabilis na makahawa. Hindi ito nakakahawa sa mga tao o sa ibang hayop. Upang ito ay maiwasan, pinapayuhan ng naturang tanggapan ang mga livestock raisers na sundin ng strict biosecurity kung saan kailangang panatilihin ang kalinisan sa lugar at palaging i-disinfect ang kulungan ng mga baboy at ang sasakyan at mga kagamitan. Istrikto din ang implementasyon ng mga animal checkpoints sa mga nagbabiyahe ng baboy, palabas at papasok ng lungsod. Tumanggap ng Seed Capital Fund o SCF ang iba't ibang samahan sa lungsod sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development noong August 13. Narito ang report. Ang SLP ay isang community-based capacity building program ng pamahalang nasyonal na naglalayong matulungan ang mga mahihirap at marginalized na mga household at komunidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa kanilang socio-economic condition. Kabilang sa mga beneficiaries ay ang Siklab sa Pag-asenso Association, Success by the Shore, Bagong Simula, North Star, One Goal One Talahib, Pastol Golden Grains, Talumpok Mountaineers, Dumantay Dreamers, Solid Upland, Malitam Inkuta Golden Grains, Hope for Better Future at Fulgent Future SLP Association. Naglaan ng 9.5 milyon halaga ang DSWD para magamit na puhunan ng mga ito upang makapagsimula ng negosyo tulad ng bigasan, rice retailing community store, table and chairs rental at hog racing. Pinasalamatan ni City Social Welfare and Development Officer Yasmin Candaba ang mga benepisyaryo na gamitin ng wasto at palaguin ang pinagkaloob na halaga sa kanila ng gobyerno. Maaring nagpapasalamat din po sa Regional Office sa DSWD dahil talagang hindi lang po ang ating local na pamahalaan, ang Batangas City Government ang nakapagbibigay ng tulong mula po o para sa mga constituents ng lungsod ng Batangas. Ano ho, talagang tulong-tulong. Pero sabi nga po natin, gaano man kaliit, gaano man kahalaga o kalaki ang halaga na ipapahiram o itutulong sa atin ng pamahalaan, ito po ay nasa sa atin kung paano natin palalaguin. Mula sa ulat ni Liza Perez de los Reyes, para sa Palakat Weekend News, Arlene Abad reporting. Naging maagap ang pagtugon ng mga telecommunication companies o telcos at service providers sa lungsod sa panawagan ng pamahalaang lungsod na magsagawa ng clearing ng mga wires, cables at mga patay na linya sa iba't ibang barangay kung kaya't nagpasalamat ang Prevention and Mitigation Committee ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga ito. Ang detalye sa report ni Alvin Remo. Sa third quarterly meeting ng Prevention and Mitigation Committee ng CDRRMC na ginanap noong August 13, nagpasalamat si City Administrator at tumatayong Chairman ng naturang konseho na si Engineer Januario Godoy sa agarang pagtugon ng mga telcos. Sa nasabing pagpupulong din ipinabatid ng Traffic Operations and Maintenance Section Chief TDRO na si Chris Mark Banaag na positibo ang feedback ng mga mamamayan sa pagtalima ng mga ito. Subalit mayroong ilang pa ring natitirang unrectified wires kung kaya't hiniling ni City Engineer Dwight Arellano ang agarang pag-aksyon ng mga konsernadong kumpanya. Nangako naman ng mga telcos na tutugunan ito sa susunod na linggo kasabay ng pagtatanggal ng mga makakapal na vines o baging na umaakyat sa mga poste na matatagpuan sa Barangay Sampaga, Palyokan West, Pilogo, Palyokan East, Tulo at Siko.
Samantala, sinabi ng kinatawan ng Prime Water na isang paraan upang mapangalagaan ng water supply ay ang pagpapasipsip sa laman ng septic tank sa mga kabahayan, kung kaya't hinihikayat niya ang kanilang mga konsumidores na magpa-schedule dito. Ito ay nakapaloob sa Septage Management Ordinance ng lungsod kung saan nahahatiin ang lungsod sa 5 zones at magkakaroon ng schedule ng dislodging o pagpapahigop ng isang beses kada 5 taon upang malinis ang mga poso negro at babayaran ng installment ng mga consumers sa loob ng nabanggit na panahon. Ako si Alvin Remo, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Nagsagawa ng Youth Leadership Summit ang mga sangguniang kabataan officials ng Barangay Banaba South bilang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan noong August 8 to 10 na may temang Tunog ng Progreso, Kabataang Filipino sa Landas ng Sustainableng Pagbabago. Nagsilbing keynote speaker sa Youth Leadership Summit ang Assistant Secretary and Commissioner ng National Youth Commission na si Attorney Rina Vivienne Pineda. Payo niya sa mga kabataan na mangarap hindi lamang upang makamit ang propesyong minimithi, manapay mangarap din upang maging mga mabuting tao ng makadiyos, makabayan at makabansa. Nagsilbing kinatawan naman ni Mayor Beverly Dimacuja si Vice Mayor Attorney Eliza Cruz na nagpaabot ng pagbati at papuri sa mga SK officials ng naturang barangay. Tinalakay ni SK Federation President Marcos Castillo ang Empowering Youth for Sustainable Innovation. Ipinakilala din sa naturang okasyon ang kanilang mga little officials. Nagpasalamat si SK Chairperson Aaron Rivera sa tulong at suportang ipinagkaloob ni Mayor Beverly Dimacuja para sa tagumpay ng kanilang LNK activities. We are very much overwhelmed po sa support ng city government, especially ni Honorable Beverly Rose Abay Dimacuja. Though siya po ay wala po dito physically, dama po namin yung kanyang support.
just a beginning po ng ating journey sa pagpapalakas at pagpapayabong pa ng youth involvement sa ating community. And I hope na kumbaga maging stepping stone po ito, ma-inspire po kayo sa ginagawa ng SK. Hindi lang po pangliga ang SK, hindi lang po pang sports ang SK. Napakarami pong projects and activities sa kaya naming i-offer basta nandun po ang inyong suporta. Yun lang po and thank you. Mula sa ulat ni Rona Endaya Contreras, kasama si Renz Badillo. Para sa Palakat Weekend News, Vanessa April Villena reporting. Nagsagawa ng libreng patikim ng pritong liempo ang mga magtitinda sa meat section ng Bagong Palengke upang patunayan na ligtas sa African swine fever ang kanilang mga ibinebentang karne ng baboy noong August 15. Ayon kay OIC Market Administrator Chantel Antinor, suportado nila ang hakbang na ito ng mga miyembro ng Meat Vendors Association. Binigyang diin niya na nanatiling ASF-free ang lungsod kung kaya't walang dapat ipangamba ang mga mamimili. Dumadaan aniya sa masusing inspeksyon ang mga karne at hindi papayagan ng lokal na pamahalaan na may makapasok na mga meat products mula sa mga bayang apektado ng ASF. Mahigpit aniyang ipinagbabawal ang pagkakatay ng mga baboy sapagkat ang slaughterhouse lamang ng pamahalaang lungsod ang otorisadong magsagawa nito. Sinabi naman ng presidente ng naturang samahan na si Lucilo de los Reyes na bagamat humina ang bilihan ng karneng baboy, umaasa sila na sa pamamagitan ng kanilang isinagawang pagpapatikim ay mahihikayat nila ang mga mamamayan na lungsod na tangkilikin ang kanilang mga produkto. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.